Celebrating the Year of Faith this 2013. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ngayon ay araw ng Martes, 20 ng Enero, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Magandang gabi, Pilipinas. Narito na ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtaguyod ng Promotion of Church People's Response, Kapatiran Simbahan para sa Bayan at ng Coda Productions, 60 minuto tayo magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok, at tayo nang mag-talakayan. Muli po, ngayon ay araw ng Martes, 22 ng Enero, taong 2013. Ito po si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito si Father Greg Ovejas, OSM ng PCPR. Kami ni Raymond, ang iyong mga host dito sa ating bagong programa sa Radio Veritas 846 AM, ang Talakayan!
bayan sa araw nito, araw ng Martes, ika-22 ng Enero, taong 2013. Ang ating unang balita, isa sa mga prinsipal na sponsor ng Freedom of Information Bill, umatras na. Inaatras ng isa sa prinsipal na tagapagtaguyod ng Freedom of Information Bill ang kanilang sponsorship sa panukalang batas. Ayon kay Makabayan Senatorial Candidate at Bayan Muna Congressman Teddy Casino, hindi nila sinasang-ayunan ng mga probisyon na isiningit ng Malacanang sa panukala. Ayon sa pinakabagong bersyon, kung maisasabatas ang panukala, bibigyan kapangyarihan nito ang sinumang nakaluklok sa Malacanang na maglihim ng impormasyon sa mamamayan. Paglilinaw ni Casino na hindi nila inaabandona ang panawagan ng mamamayan para sa freedom of information, subalit hindi nila masikmura ang pagmamaniobra rito ng kampo ni Pangulong Benigno Aquino. Sa halip, dagdag ni Casino, itutulak nila na matanggal ang mga isiningit na probisyon ng Malacanang at ito ang kanilang susuportahan na maipasa ng Kongreso. Ang ating ikalawang balita, demolisyon sa Payatas, tinututulan ng daang-daang residente. Tinatayang 500 residente ng Payatas sa Lungsod Quezon ang nagprotesta kahapon sa lugar upang tutulan ng tuloy-tuloy na demolisyon ng pamahalaang lungsod. Ayon kay Anak Pawis Vice President Fernando Hicap, hindi katanggap-tanggap sa kanila ang plano ng city government na palawakin ang dump site kaysa kabahayan ng Maralita. Dagdag ni Hicap, mas pinagkakakitaan ng City Hall ang mga nagsasaisip ng mga opisyal imbes na makataong pamamahay ng mga residente. Matatanda ang mas naunang naging relocation site ang Payatas para sa mga na-demolish na Maralita sa Kamaynilaan bago pa naisipang dito ilagay ang bagong dump site matapos ang Smoky Mountain sa Tondo. Libo-libong pamilya nangangambang muli na namang itatapon sa mas malayong lugar kung magpapatuloy ang mga demolisyon, ayon pa sa Anak Pawis. Ang ating ikatlong balita, political prisoner na si Erickson Acosta inilipad sa Maynila upang magpagamot. Lumipad patungong Maynila ang isa sa pinakasikat na detenidong politikal ng bansa upang magpagamot sa National Kidney and Transplant Institute. Pinayagan ng Gandara Northern Samar Regional Trial Court na pansamantalang palayain si Erickson Acosta ng Calbayog Sub-Provincial Jail para matignan ang kanyang sakit na nephritis o sakit sa bato. Si Acosta ay inaresto ng Philippine Army na walang warrant of arrest dahil sa hinalang ito ay isang rebelding kasapi ng New People's Army. Ngunit ayon kay Acosta, wala siyang dalang granada nung siya ay inaresto at tanging laptop lamang ang laman ng kanyang bag. Si Acosta ay isang sikat na makata, lirisista ng mga kanta, singer at mamamahayag. Personal na sinundo ni si Acosta ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta, hindi kamag-anak, mula sa Calbayog patungong Kidney Institute bilang tulong ng kanyang opisina sa mga detenidong politikal. At ang ating pang-apat na balita, Grupong Bayan, ipinababasura ang VFA. Iginiit ng bagong alyansa Makabayan o Bayan at mga kaalyado nito ang pagbabasura ng USRP Visiting Forces Agreement o VFA sa isang kilos protesta kahapon malapit sa US Embassy. Ang rally ay protesta laban sa pagkasira ng bahagi ng Tubataha Reef ng barkong pandigma ng US Navy na USS Guardian. Sumadsad ang barko dahil sa anilay faulty navigation chart na hawak ng barko. Ayon sa pangkalahatang kalihim ng bayan na si Renato Reyes, isa lamang itong palusot upang pagtakpan ng paglabag ng Estados Unidos sa soberanya ng bansa. Nagdududa rin ang bayan na may legal na aktibidad ang sandatahang lakas ng US sa teritoryo ng Pilipinas. At ang ating namang talang balita mula sa parokya. Nagpapatuloy ang parokya ng Sagrada Familia ng City of Veterans, Bagong Silangan, Lungsod ng Quezon. Sa programa nito ay kaugnay ng munting kapitbahayang Kristiyano para sa mga kapatid nating mahihirap. Ayon kay Father Arnel Glodobi, Order of the Carmelites, kura-paroko ng parokya ng Sagrada Familia, nagiging daan ang simbahan para sa mga dialogo tungkol sa problema sa lupa, pabahay, demolisyon sa mga komunidad na kanilang nasasakupan. Kabilang din sa kanilang mga programa ang Balikhandog at Medical Mission na pangunahing natutulungan ang mga kapatid nating dukha. Makailan lamang ay nakalakip ng 60,000 pesos ang parokya para sa mga biktima ng Bagyong Pablo sa mga kapatid natin sa Mindanao. Patuloy pa rin nanawagan ang parokya ng Sagrada Familia para sa tulong ng biktima ng Bagyong Pablo. Apila ni Father Arnel. At kaugnay na ating pag-uusapan ngayon, pakinggan natin ang pahayag ni Bayan Muna Congressman Nery Colmenares kaugnay ng ginugunitan natin ngayong araw,
ang ika-26 na taon na anibersaryo ng Mendiola Massacre. Napakatagal ng panahon nang nangyari ang Mendiola Massacre, pero nakakalungkot hanggang ngayon, 26 years na ang nakalipas, wala pa ring hustisya na nakamit ang pamilya ng mga biktima ng Mendiola Massacre. At nakakalungkot lalo na sa ilalim ni Pangulong Aquino, wala silang hustisyang maasahan. Yan ang isa sa pinakamalaking problema dito sa Pilipinas, ang tinatawag na impunity. Ang impunity, simply, ang ibig sabihin yan, it's when people commit crimes and get away with it, no? At ang pinakamasamang forma ng impunity ay when people commit crimes because they know they can get away with it. Yun ang dahilan kung bakit kailangan may hustisya sa mga biktima ng Mendiola Massacre. Kasi hanggat wala silang hustisya na nakakamit, alam ng military, alam ng pulis, alam ng mga public officials na responsible dito na pwede pala silang gumawa ng krimen at hindi sila mananagot. At ang issue mismo, yun pang pangalawang mas malungkot na balita dyan, ang issue mismo ng tunay na agrarian reform na ipinaglaban ng mga magsasaka sa Mendiola at siyang naging dahilan ng kanilang pagkamatay, hanggang ngayon hindi pa rin nakakamit ng mga magsasaka. Kung kaya dapat lang na ituloy natin ang laban ng Mendiola para hindi naman mabaliwala ang sakripisyo nilang paglahad, pag-alay ng kanilang buhay. Dapat lang na pursigihin na magkaroon hindi lang ng hustisya para sa mga biktima doon sa Mendiola Massacre, kundi para magkaroon ng tunay at makabuluhang reformang agraryo sa buong Pilipinas. At yan po ang tinig ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Isang breaking news, sunog po. Meron po sunog sa Greater Milagro dito sa Quezon City. Abangan po natin ang mga susunod na balita mula dito sa Radyo Veritas. At yan po ang ating mga tala balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Ano ang pananampalataya kung walang gawa? Ito ang tanong at hamon sa atin ng Panginoon at ito ang hamon sa atin ng kasalukuyang panahon. Tayo ay makinig sa ating panimulang panalangin. O Diyos na makapangyarihan at mapagpala, kami ay nagpupuri sa iyong walang katapusang pagmamahal at pag-aaruga. Patuloy kang gumagabay sa aming kasaysayan at ipinadama mo sa amin ang walang maliw na pagkalinga at kaligtasan. Ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang makipamuhay at sa amin ay pabatid ang dignidad bilang tao, bilang iyong kawangis. Diyos ng katarungan at katotohanan, patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay tungo sa katarungan at katotohanan. Naway makamtan ng mga kapatid naming magsasaka ang lupang matagal na nilang pinagyayaman. Naway makamtan nila ang katarungan, lalo na yung biktima sa Mendiola Massacre. Matagal na panahon na po ang nalumipas. Maraming pangako na ang binigkas ng mga nasa kapangyarihan. Sadlak pa rin sa kahirapan ang mga nagpapagal na lumikha ng pagkain para sa aming bayan. O aming Diyos, na bukal ng pag-ibig, iadya mo ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga dukha naming kapatid, mula sa karahasan at kalupitan ng mga nais maghari-harian sa iyong bayan. Iligtas mo kami sa mapaniil na kamay at patakaran. Humingi kami ng gabay ng iyong Espiritu na patuloy mag-alab sa amin mga puso at diwa ang iyong salita na ang katarungan at katotohanan ang magbigay sa amin ng totoong kalayaan at kapayapaan. Patuloy mong linisin ang aming mga puso, bigyang linaw ang aming kaisipan at biyayaan ng lakas upang makiisa sa pangyayarihin ng iyong kaharian dito sa lupa.
Inihiling namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus at ni Maria. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Greg. At ito po ang ating programang Talakayan. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin ang kahalagahan ng karunungan mula sa aklat ng Kawikaan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang pahayag o apokalipsis. Ang huling aklat na ito sa banal na Biblia ay sinulat sa pagitan ng taong 81 hanggang 76 sa pulo ng Patmos. Noong kapanahunan ni Emperador Dominicano, inuusig noon ang mga Kristiyano, kaya ipinapayo at ipinapaalala sa kanila ng sumulat ng aklat na dapat silang umasa sa pangako ng Diyos at magpakatatag sa kanilang pananampalataya kahit sila'y pahirapan at pasdangin ng mga kaaway, sapagkat ang tagumpay ng Diyos ay isang hiwagang tiyak na darating. Ugaliin ang pagbabasa ng Biblia. Kaisa ang Veritas 846 Radyo Totoo sa pagdiriwang ng National Bible Week. Sa iyong salita, kami nabubuhay. Talakayan. Isang pagbati na puno ng kagalakan sa Talakayan na tuwing Martes mula alas 6 hanggang alas 7 ay tumatalakay ng iba't ibang mga isyung sosyal dito sa Radio Veritas. Isang kagalakan na nadagdagan tayo ng ganitong palatuntunan sa radyo, kaya mas marami ang mararating, mas marami ang makapag-iisip tungkol sa mahalagang mga bagay na tatalakayin dito. Nawa maging tunay na matagumpay ang ating ginaganap na pagbabahaginan at pagbuo ng mga opinyon sa ikabubuti ng sambayanan dito sa Talakayan. At nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ito si Father Greg Opejas, OSM. At kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. 26 na taon na ang nakakaraan, 13 magsasaka ang pinatay at marami pa ang sugatan at arestado sa insidenteng alam natin ngayon bilang Mendiola Massacre. Sentro sa usapin ng Mendiola Massacre ang panawagan ng mga magsasaka para sa tunay na reformang agraryo. Ito rin naman ang pangako ni Cory Aquino noon bilang kandidato laban sa diktador na si Marcos. Isang taon na siya noon bilang Pangulo na mangyari ang Mendiola Massacre, pero wala pa ring lupa ang mga magsasaka. Dahil sa Mendiola Massacre, naapektuhan din noon ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno, Corazon Aquino at National Democratic Front of the Philippines ng panahong iyon. Bilang protesta ng massacre, nag-resign ang mga miyembro ng kabineteng Cory Aquino na si Jose Diokno at si JBL Reyes. At patuloy pa rin sa paghangad ang masa, lalo na ang mga magsasaka ng panlipunang katarungan matapos ang batas militar. Sa ating episode ngayong hapon, balik tanawin natin ang Mendiola Massacre. Ano ang panawagan ng mga magsasaka? May hustisya na ba para sa mga biktima? May lupa na ba na nasa kamay ng mga magsasaka? At subukan nating sagutin, bakit kailangan guditain ang Mendiola Massacre? Ano ang kahalagaan ng insidenteng ito sa mga mamayan matapos ang mahigit na 2 dekada? At ano ang hamon nito sa ating panahon? May mga taong simbahan na kasali sa nasabing pagtitipon at saksi sa mga kaganapan noon. Kasama natin sa pamamagitan ng telepono ang isa sa sinasabi nating taong simbahan, si Father Jose Dizon, lead convener ng Contra Daya. Magandang gabi, Father Joe. Hello, good evening Raymond, good evening Father Greg, at good evening sa mga tagapanalig. Kumusta po kayo, Father Joe? Well, nasa bahay pa kasi nagpapagaling pa ako, nagkaroon ako ng konting
paglabahan ng diabetes, kaya medyo napapahinga pa. Pagaling kayo, Father Joe. Okay lang, dapat lang wala pang gagawin eh. Father Joe, ano po yung nasaksihan nyo 20 years ago sa Mendiola Massacre? Paki-recall naman, Father. Well, actually, ang konteksto noon ay wala pa naman isang taon si Cory kasi February 86 siya na naupo, no? January 87, bahagi ng pagulisa na television na ginagawa ng mga progressive groups sa people's organization, yung pagulita sa first quarter storm na naganap ng panahon ni Marcos. So nagkaroon ng pagpaplano na dahil may bago ng gobyerno, ay magkaroon ng rally sa Mendiola hello? Yes, Father. Hello? Yes, Father. Kaya magkaroon ng rally sa Mendiola para sa anniversary ng quarter storm. Pero specifically at that time, ay para hilingin sa gobyernong Aquino, no? Para sa Aquino, natuparin niya yung kanyang pangako, yung campaign niya sa snap election na isa sa mahalagang programa niya ay yung genuine agrarian reform. Pangatlo, yun nga, mayroong peace talk na nagaganap at malaking bahagi ng sinusunod na peace talk para magtagumpay ay yung pagkakaisa ng gobyerno ng Arroyo at saka ng National Democratic Front sa pag-implement ng genuine agrarian reform. Ngayon, ang nangyari, habang nagrarally, dahil lang naman yung hinihiling ng mga magsasaka at iba pa, ay pinaputukan ng mga palace guards, no? Mga military ang gumanon, yung mga demonstrators, no? At marami yung napatay, lalo rin sa front line, no? Kasi ang nasa front line nun ay mga galing sa Southern Tagalog eh. Kaya kalakan ng napatay ay galing sa Southern Tagalog ng mga magsasaka. Ako naman, nakapwesto rin ako doon, kasama pa ibang tao simbahan. Pero nasa gawi kami ng dulo, ako nakaharap ka sa Mendiola, yung patungo sa Bustillos. Opo. Nung magbarilan, doon kami sa Bustillos nakatakbo, dinig na dinig namin yung mga putok, at ang talagang ginawa ng military yun, diniretso yung banat doon sa gitna ng rally, yung lalo na yung mga magsasaka na nagtatakbuhan mula doon sa Mendiola Bridge, pabalik sa recto. Ngayon, ang tingin ko, ang pinakamahalaga na magunita natin yun kasi hanggang ngayon nga, para sa kapayapaan ng ating bansa, ang isang dapat i-address ng nakaupong gobyerno ay kung paano ipamahagi sa mga magsasaka yung lupa na matagal na nilang sinasaka, matagal na nilang pinagpapaguran, yung kanilang mga ninuno, sila at saka yung mga dating ng mga apo. At napakaganda sa ang pagkakataon niya, yung panahon ni Cory kasi bahagi ng kanyang campaign promise yan. At pangalawa, yung panahon yun, makapangyarihan si Cory kasi revolutionary government, yung kanyang itinakda pagkatapos mapalabas si Marcos with the Freedom Constitution, na kung saan talaga magagawa niya kung gusto niyang gawin. Ngayon, siyempre, ang kasaysayan magsasabi sa atin, nagdiligali si Cory hanggang ipinasa niya ito doon sa tinayo ng COMCOM at yung COMCOM na tinayo ng 1987 Constitution, kahit na sinabing sentrum programa ng bagong Constitution, yung agrarian reform, pero nilagyan ito ng napakaraming mga lalo na yung sinasabing yung batas na mag-i-implement yung enabling law ay gagawin ng Kongreso. Ay yung first Congress, binigay yun, pero alam naman natin, yung unang Kongreso na itinayo, maging sa panahon ni Cory, ay malaking bilang doon ay mga landlord, mga big businessmen, mga kumbaga interested parties na talagang ang gusto pangalagaan yung kanilang kayamanan. Kaya meron silang kahit sino sinasabi ng konstitusyon, yung kanilang ginawang enabling law para ipatupad yung CARF, no? Kita naman natin, 26 years old na yung ganon. Tapos in-extend pa nga yung Carter na sinasabi ng mga genuine na mga manggagawa, hindi ang solusyon. Ang solusyon ay talagang genuine agrarian reform na ibig sabihin ay land to the tillers, no? Kaya ito naman si Pinoy, ay pinagako rin niya na ipatutupad niya yung agrarian reform pag siya nanalo, no?
doon yung nagsisimula sa Pinoy, yun na yung aking reservation, na wala kang narinig kay Pinoy, yung siya kongresista at senador, tungkol doon sa land reform, no? Mukhang hindi nakapag-copy yan, at iba't iba pa. Ngayon, sana, ito naman ang tingin ko historically, yung pamilya Aquino Cuangco, simula pa kay Cory hanggang kay Pinoy ngayon, malaki na ang inaibayad ng mamamayang Pilipino bilang pagtanaw ng utang na loob, lalo na doon sa sakripisyo at martyr dam ni Senator Benigno Aquino. Yung lahat ng pain na meron sila ng panahon ng martial law, at lalo nang napagay si Pinoy, the people, napilipili pala kasi Wadi din, Presidente si Cory, Presidente si Pinoy, high time for them to be in moral ground, to give to the people, particularly to the farmers, what our farmers deserve. Kaya yun sana magawa ni Pinoy, no? Na talagang, lalo na sa panahon ni Pinoy, meron ng kumbaga legal na desisyon ng Supreme Court dyan na dapat ibigay yung lupa sa mga magsasaka. Na pag pinakinggan mo naman yung istorya ng Hacienda Luisita, naangkin niya ng mga Aquino Cuangco nung wala silang perang inilagay. Pera ng bayan yung ginamit nila na merong kulatila, in 10 years pagkatapos, ibibigay yan sa mga magsasaka. Pinakinabangan nila ng todo yan, at high time for them to give that to the people. Okay. Kaya ako yun, personal na inaasahan ko, no? At ngayon, suspended yung peace talk, pero sana ituloy yung peace talk at si Pinoy mismo yung magtulak dahil pag-uusap naman yung social reform, paano talaga i-implement yung genuine agrarian reform. Ngayon, kasi ang pinakamabigat na ginawa ng mga kongresista after the 1987 Constitution na dapat may land reform, yung tinatawag na just compensation, no? Father Joe, Na, bilang pare, ano ang inyong mensahe sa mga kapanali kaugnay ng usapin ng agrarian reform, lupa at hustisya? Well, ang aking naisabihin lahat, lalo na sa mga kapanalig, lalo na sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, lalo na sa mga mananampalataya, tungkulin natin suportahan ang pagkakaroon ng genuine agrarian reform sa ating bansa. Biblically founded yan, no? Halimbawa sa lumang tipan, no? Na kung saan pagdating ng yung lupa was given to all, to till, and things like that. Siyempre sa proseso, nawawala yan sa mga tao, napupunta doon sa mga mayayaman at may kapangyarihan. Pero pagdating ng Jubilee year, ay talaga idinideklara na yung lupa ibalik muli doon sa mga tillers of the land. Kaya kumbaga biblically biblical mandated, at naging pagdating ni Jesus, kanya ipinakita na ang pangarap ng Ama sa lahat ng tao, lalo na sa mga magsasaka at mahirap, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa konteksto ng Pilipinas, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya ay magaganap lamang lalo sa mga magsasaka kapag naibigay sa kanila yung pag-aari sa mga lupang kanilang sinasaka na minanapan nila sa kanilang mga magulang. At panghuli nga, sana magkaroon ng pusong Kristiyano si Pinoy, maintindihan niya itong issue ito at siya mismo, kung meron siyang legacy gustong iwanan sa mga Pilipino, ikuusahan niya na ang Hacienda Luisita, na kung saan marami lang nagbuhos ng buhay, ay maibigay sa mga magsasaka. Amen. Maraming salamat, Father Joe Dizon. Okay. God bless us all. God bless po, Father Joe Dizon. At pakinggan po natin si Father Jose Dizon na ang Kontradaya. Pakinggan po natin ang isang audio file natin noong Menjola Massacre 26 years ago. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang isa pang kaso ng human rights violation. Sa dami ng tao, siyempre, nakipagsiksikan din ako tumakbo. Kasi nakikinig ko na yung kinig mo yung putok eh. Pero meron yung madalang, ako sunod-sunod na.
At nakikita ko na yung mga tao, nagtatakbo na pabalik, alam na namin na meron talaga ng pamamaril. Sumama na rin ako doon sa nagtatakbuhan. May nadadapa, may mga bata, mga babae, mga matanda, no? Pero hindi ko na rin sila matulungan, ano? Inaamin ko yun na ang nanamayani sa isip ko, yung sobrang, yung aking kasiglahat excited nung panahon yun, napalitan talaga ng sobrang tao. Kaya bago makadating mga Metrocom, nakarating na ako sa Divisoria. Kaya hindi ko na nakita pa yung iba pang maliban doon sa aking mga personal na nadaanan ng mga nagtatakbuhan, yung nagaganap doon sa mismong Mindiola. Dala Akayan! Celebrating the Year of Faith this 2013. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 34 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Nagbabalik ang ating programa. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions. Marito si Father Greg Ovejas, OSM, at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan! Father Greg, bago tayo magpatuloy doon sa ating pag-uusapan na susunod, marami tayong bati dito katulad ng ating pilot episode nung nakaraang Martes. Usahin natin ang mga bumabati sa atin. Magandang gabi po. Bagamat di po kami nakikinig ngayon dahil narito kami sa Week of Prayer for Christian Unity 2013, kami po ay bumabati sa inyo. Ang venue po ay sa St. Vincent sa Tandang Sora sa Quezon City. Binabati namin ang inyong programa sapagkat nagkaroon ng puwang ang makabuluhang usapin kagaya ng Mindiola Massacre na kung tutuusin ay ibinabaon na sa limot ng mga nakaraang administrasyon. Sana sa administrasyong Aquino ay mapansin na ang usaping ito at mabigyan ng katarungan ng mga biktima, lalong higit ang mga magsasaka. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon mula kay Pastor Edwin Egar ng UCCP Kaugnay. Nang binanggit ni Pastor Edwin, nagkakaroon po ng Week of Prayer for Christian Unity 2013. Ang tema po ngayong taon, What does God require of us? Ito ay galing sa Micah 68. Pagsasama-sama po ang Week of Prayer for Christian Unity ng mga Katoliko at mga Protestante para sa unity sa mga issue ng lipunan. Ginaganap ito kada taon between Catholics and Protestants mula January 21 at 26. Nagsimula po ito ng January 12 actually yung mga activities, pero ang mga susunod po ay sa January 23 bukas dito po sa Philippine Bible Society sa United Nations Avenue, alauna at alas 7 ng gabi. Sa darating na Huwebes, San Carlos Theological Seminary sa Guadalupe, Makati City ng alas 7 ng gabi. At sa Friday, January 25 sa UCCP Evangelical Church of Muntinlupa sa JP Rizal Avenue, Poblacion, Muntinlupa City. At sa Sabado, alauna hanggang alas 5 ng hapon, gaganapin sa Transfiguration of Christ Parish sa Manuel Luis Quezon Extension, Barangay San Roque, Antipolo City. Suportahan po natin itong mahalagang okasyon na ito. At patuloy na po tayo sa ating usapan ngayon. Noong 5 ng Oktubre, noong nakaraang taon, kasama si Rolly Panesa ng kanyang pamilyang naglalakad sa kahabaan ng Anonas, Quezon City. Nukot sila ng mga sundalo na elemento
ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Matinding torture ang inabot ng ordinaryong security guard na pinaghihinalaang siya raw si Benjamin Mendoza, leader umano ng Communist Party of the Philippines sa Southern Tagalog. At kapiling natin ang kapatid ni Rolly na si Binibining Josie Panessa at kanilang abogado na si Attorney Ray Cortez ng National Union of People's Lawyers. Magandang gabi sa inyo. Attorney. Mauna muna si Josie. Ladies first sige, tayo, unahin Father. natin. Magandang gabi, Josie. Magandang gabi po. Oo, pakilakas natin ang boses natin para marinig ang ating mga panawagan. Kumusta ka, Josie? Eto po. Pagkatapos ng mga nangyari, medyo nakahangiti na po. Pero, Sige po. Naku, naiiyak na si Ate Josie. Si Attorney Ray Cortez, magandang gabi sa inyo. Gandang gabi din, Raymond. Father? Alam mo ba, Father, itong si Ray Cortez, ang bayan nila nagpista over the weekend. Happy Fiesta sa Kabagan. Oo nga. Isabela. Isabela. Sa Isabela. Maalala mo nung nakaraang Martes, binati ko naman yung sarili kong bayan sa Pablo. Magkatabi yun. Magkatabi yan. Magkakapit ba naman pala magkasunod kayo? Susunod ang kainan yan. Oo nga. Pero itong pag-uusapan natin. Unahin muna natin si Kwan. Si Josie. Ma'am Josie. Oo. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin kung ano ang nangyari noong October 5, 2012? October 5 po, nung hating gabi na po. Habang naglalakad yung kapatid ko, tsaka yung hipag ko, tsaka yung anak ni Ate Tess, yung hipag ko. Bigla na lang po dinukot sila nung mga armadong tao. Tapos isinakay sa van, tapos dinala sa Camp Vicente Lim, Laguna. Tapos doon po, tinortured po yung kapatid ko. Tapos yung Saturday ng tanghali po, pinakawalan na po yung hipag ko, tsaka yung anak niya, tsaka yung asawa ng anak niya po. Yun po, Sino ho ba si Rolly Panessa, Ate Josie? Rolly Panessa po, kapatid ko po yun. Isang security lang po siya. Noong 1993 po, nung gumraduate siya ng high school, lumuwas na po siya ng Maynila para maghanap ng trabaho. Tapos doon po, yung unang trabaho niya po, isang gwardiya po. Siya daw si Benjamin Mendoza, pinaghihinala ang mataas na leader ng Communist Party of the Philippines sa Timog Katagalugan. Ano po ang inyong masasabi? Yun nga po ang nila. Napakalaking pagkakamali po. Kasi si Rolly Panessa po, yung kapatid ko ay hindi nga na po namin kilala yung Benjamin Mendoza. So Josie, yung bilang kapatid, kilala mo yung kapatid mo, no? Bilang kapatid, anong masasabi mo bilang kapatid niya at bilang may asawa, bilang tatay sa pamilya, isang ba? Yung kapatid ko po, mabait po yung kapatid ko. Tsaka sa mga kapatid ko, maalaga din po siya sa amin. Tapos matulungin. Pag humingi kami ng tulong sa kanya, tumutulong naman siya sa amin. Tapos yun na nga po yung na pumunta siya ng Maynila para makatulong sa pamilya po. Sa pamilya. Opo. Ang sinabi niyo po siya po ay na-torture. Nung nadalaw niyo ho ba siya kumusta ho si Rolly? Ano po yung mukha sobrang halos hindi ko po makilala yung mukha ng kapatid ko. Bugbog sarado pa po siya Kahit nakalipas na po yung 4 na araw kasi October 10 ko na po siya nakita. Nadalaw namin sa kulungan. At kumusta naman po ang inyong pamilya? Paano nyo ginunita ang Kapaskuhan at Bagong Taon na ganito ang problemang dumating sa inyong pamilya? Mahirap po. Kasi sabi nila Merry Christmas daw. Sabi ko,
paano maging merry ang Christmas natin. Yung nangyari sa kapatid ko kasi anong pangyayari po yun eh. Hindi po namin inaasahan. Kasi napakabait po ng kapatid ko. Bakit po magkakaganon? Yung paratangan siyang isang rebelde, hindi po namin kayang tanggapin na ganun po siya. Pinaparatang nila sa kapatid ko. Kaya mahirap po, pero kailangan po namin tumayo eh. At ang nagkasala naman sa inyong kapatid ay hindi mga rebelde, kundi ang military. Particular dito yung 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Ano ngayon ang masasabi ninyo tungkol sa mga militar at ganito nila itinuturing at ganito nila ganito ang kanilang pakikitungo sa mga ordinaryong mamamayan katulad ng iyong kapatid na si Rolly Panesa? Yun nga po ang ko dito sa mga military. Kasi dapat po sila dapat yung kakampi. Sila dapat yung tagapagtanggol namin ng mga mamamayan, di po ba? Pero bakit po sila pa po yung gumawa ng ganito sa kapatid ko? Father. So, Josie, ano masasabi mo sa kasalukuyang pamahalaan, sinasabing matuwid na daan, anong masasabi mo tungkol dito lalo na sa nangyari sa kapatid mo? Hindi po matuwid eh. Matuwid po ba yung paratangan nila yung tao na walang kasalanan? Totoo nga po eh, nasa kanila na po yung mga dokumento lahat ng kapatid ko. Bakit po nakatulong pa rin yung kapatid ko? Hindi pa rin napapakawalan. Bago natin tapusin ang interview natin sa inyo, Ate Josie, ano ho ang inyong panawagan, lalong-lalo na sa ating mga kapanalig? Baka sakali meron silang suporta sa inyo, sa iyong kapatid at pamilya. Nawagan po ako sa mga nakikinig po na sana po suportahan ninyo kami kasi mahirap po sa pamilya namin eh yung mga nangyayari sa kapatid ko. Sa amin po, tulad nung yung hipag ko po ngayon, trauma po siya eh. Hanggang ngayon po, nagkakasakit po siya. Dahil po doon sa nangyari. Sa ating pagbabalik, Father Greg, ay kausapin natin ang legal counsel ni Ginoong Rolly Panesa bago tayo pansamantalang mag-break para sa susunod na bahagi natin programa. Meron pa tayong babasahing mensahe. Magandang gabi po sa Talakayan. Nais ko pong batiin ang grupo ng mga seminarista ng Missionaries of Jesus nakikinig ngayon sa inyong programa. More power to your program and may God be the glory. At more power din po sa Missionaries of Jesus. Magbabalik po kayo, patuloy kayo makinig. Magbabalik po kami, patuloy kayo makinig sa ating programang Talakayan. Silver winners for this category. For advocacy or institutional advertising, Buwan ng Wika, Radio Veritas, Radio. Isang karangalan ang naipagkaloob sa Veritas 846 Radyo Totoo matapos tanghalin ang inyong kapanalig na himpilan bilang Silver Awardee sa 2012 Araw Values Advertising Award. Maraming salamat sa Advertising Foundation of the Philippines sa karangalang ipinagkaloob sa Veritas 846. At higit sa lahat, maraming salamat sa suporta mo, kapanalig. Talakayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito si Father Greg Obejas, OSM, at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. At kapiling natin ngayon ang abogado
ni Ginoong Rolly Panesa. Ito po yung basta na lamang dinukot ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army dito po habang naglalakad kasama ang kanyang pamilya sa Anonas, Quezon City noong hating gabi ng October 5 at siya po ay isang ordinary security guard pero pinaghihinala ang rebelde daw po ng Southern Tagalog. Magandang gabi, Attorney Ray Cortez. Magandang gabi ulit, Raymond. Bago tayo magpatuloy, Attorney Ray, sa maiksing pagpapakilala po, ano po ang National Union of People's Lawyers? Ang National Union of People's Lawyers po ay isang pambansang organisasyon ng mga tinatawag natin human rights lawyers o ang tinatawag namin mga people's lawyers. Ito yung mga karamihan na humawak ng kaso hinggil sa mga paglabag sa karapatang pantao. At pwede po bang lumapit na humingi ng tulong ang ibang mga naghahanap ng legal service, lalong-lalo na katulad ng kaso ni Rolly Panesa sa inyong tanggapan? Basta kakayanin po ay tinatanggap po namin. Attorney Cortez, ano po ang isinampang kaso laban kay Ginoong Rolly Panesa? May dalawang kasong nakasampa sa kanya na sinasabi siya si Benjamin Mendoza. Isang kasong rebellion na ngayon ay nasa Regional Trial Court ng Branch 226 ng Pasig. Pero dun sa Taguig ang korte nito. At merong isang kidnapping with murder na nakasampa naman sa Regional Trial Court sa Mauban, Quezon. So yun yung dalawang sinasabing kaso ni Benjamin Mendoza na kung saan hinuli ay si Rolly Panesa. Attorney, bakit ganito ang ginagawa ng Estado sa kanyang mga mamayan? Sa palagay mo, yung, di ba, hindi naman ito isolated incident, no? Oo. Marami nang nangyari na ganitong kaso, pero siguro yung iba tahimik na lang, siguro tinanggap na lang nila ang kapalaran nila. Siguro sa pangkalata nakikita natin na ito yung ganitong klase ng repression ay laging ng sagot ng gobyerno o ng Estado pag nakikita nila na tumitindi yung pagtutol, lalo na kapag sa usapin ng kawalan ng katarungan at dun sa dahil sa kahirapan, ito yung kanilang tugon sa pangkalatan. Sa kaso ni Rolly Panesa, kagaya ng sinabi nyo kanila, Father, hindi ito isang isolated case na kung saan isang ordinaryong mamamayan hinuli at sinasabi pinaparatangan na isang mataas na pinuno ng Communist Party of the Philippines o ng New People's Army. Sapagkat noong Disyembre itong nakaraang taon 2012 ay isa na namang ordinaryong tao ang hinuli sa Negros at sinabi ay isang high-ranking member ng Communist Party sa Negros. At etong panahon din na ito, Disyembre hanggang sa unang bahagi nitong 2013 na halos 38 na leader, sectoral leaders ang biglang nagkaroon ng mga warrant of arrest ang iba hinuli sa mga kasong hindi sila kasama ngunit isiningit yung kanilang pangalan. Nakikita natin dito yung desperation on the part ng government dahil nakikita natin na pilit nilang hinahabol yung kanilang self-imposed deadline dun sa kanilang open bayanihan. Tsaka parang may pattern. Parang pattern, no? Yung may pattern, no? Siguro dahil ito yung paraan, para maipakita nila na nananalo na kami. Kaya ito yung mga nagiging tugon. Ano ang depensa na ipinoprovide nyo kay Rolly Panesa? Ang balita namin kayo ay nagkapag ng ganting kaso laban doon sa mga elemento ng Philippine Army. Pakipaliwanag po, Attorney Cortez. Sa tulong din, nakikipagtulungan kami sa Karapatan, yung isang human rights organization, at ang yung NUPL ay kinuha namin yung kaso ni Rolly Panesa at nagsampa kami ng kasong petition for writ of habeas corpus sa Court of Appeals. Ang mga sinama namin dito sa kaso, yung warden ng SICA, yung kulungan sa Taguig, si Inspector Bernardino Camus. Kasama rin dito si Major General Luga na siyang Commanding General ng SOLCOM o Southern Luzon Command. Si Major General Eduardo Del Rosario na siyang Commanding General ng 2nd Infantry Division at si Police Superintendent James Melad na ng panahon na yan ay Regional Director ng PNP sa Region 4. Ito ho ba itong Melad na involved dito sa Atimonan
shoot out or rub out. Siya yata yung na-relieve sa kanyang pwesto recently. So, siya po ito. So, yun yung writ of habeas corpus na aming sinampa. At kina-question namin yung legalidad ng pagkakahuli at pagkakadetine kay Rolly Panesa. Attorney, ano ang pananagutan ng Estado sa paglabag ng karapatang pangtaong ito? Malaking pananagutan nila dahil unang-una sa ating konstitusyon, sila ay may primary obligasyon upang protektahan ang karapatang pantao ng mamamayan. Merong doon sa mga aktual na gumawa ng ganitong mga paglabag ay meron pwedeng patawan ng administratibo o kaya even civil or criminal na liability sa pamamagitan ng pagsampa ng kaukulang kaso sa kanila. Sa mata ng military, Attorney Ray Cortez, ipinagtatanggol nyo ang isang rebelde. Bakit ganitong uri ng abogasiya ang inyong gawain? Hindi lamang ikaw personal, kundi pati na rin ng National Union of People's Lawyers. Ang trabaho namin ay sa larangan ng karapatang pantao at ang trust ng NUPL, yun na nga ay ang advocacy namin sa karapatang pantao. Rebelde man yan o hindi, kapag nalabag yung kailangan irespeto ang kanilang karapatang pantao. Kumbaga, tungkulin namin yon bilang mga abogado at bilang mga people's lawyers. At si Rolly Panesa ho ay isang napagkamalan lang talaga. Isang napagkamalan lang na isang ordinaryong mamamayan na napagkamalang isang high-ranking officer daw ng... Attorney, paano ho makakatulong kami mga kapanalig sa kaso ni Rolly? Malaki yung tulong ng simbahan sa ganitong mga uri ng kaso, lalo na sa hindi lamang sa pagdarasal kundi upang maipaabot sa lahat ng mananampalataya yung ganitong pangyari, hindi lamang sa kaso ni Rolly kundi pati yung kalagayan ng karapatang pantao sa ating bansa. Para bigyan naman po natin ng magandang balita si Ate Josie, Attorney Ray, sa tingin nyo naman ho mapapalaya at malakas ang kaso ni Ginoong Rolly Panesa? Sa dami ho ng identification card na pinakita natin, sa dami ng mga dokumento na nagsasabi na siya si Rolly Mira Panesa, sa tingin ko kung titignan ng tama yung kaso, walang ako nakikitang dahilan na hindi siya mananalo dun sa kanyang petition for habeas corpus. Manawagan na tayo, Attorney Ray Cortez. Ano po ang inyong masasabi? Ano ang inyong panawagan sa ating mga kapanalig para mabigyan ng katarungan ang isang ordinaryong mamamayan na si Ginoong Rolly Panesa? Sana sa hiningi natin tulong ng lahat ng mga kapanalig para sa kay Rolly Mira Panesa, na sana ay buksan o magsalita sila tungkol sa issue upang ma-pressure man lang yung gobyerno na palayain si Rolly Mira Panesa. Maraming salamat, Attorney Ray Cortez ng National Union of People's Lawyers. Yan, mangingiti na uli si Ate Josie, tumutulong ang mga grupo ng mahuhusay na people's lawyers ng NUPL. Don't you worry, Josie. The truth will set us free. No? Matagal nga lang, pero it will give us freedom and liberation. Father Greg, dito sa ating napag-usapan, medyo maigsi lang, pero ikaw na rin ang nagsabi, parang may pattern na nangyayari, dito sa mga kasong katulad ni Rolly Panesa, yung kaso ng nabanggit ni Attorney Cortez na isang mamamayan din doon sa Negros. Sa tingin niyo ba, ano ang masasabi ng simbahan sa ganitong pagturing ng Estado sa kanyang mamamayan? Well, Raymond, alam mo ang simbahan, yung basic mission niya, yung human rights. Yung human rights for the very reason that the right of man should not just easily violated. It is sacred. It is inalienable that you cannot violate it because of its the sacredness that comes from
the very principle that man is created in the image and likeness of God. Ito ay kaugnay pa rin nung sinasabing yung dignidad ng bawat nilalang at individual. Lahat ng cater down into that very dignity. So any violation of rights, the church has to shout. Kaya sinasabi ng may isang saying nagsabi, the glory of God is man totally alive. But when man is not alive in all dimension, political, economic, social, cultural, then we are not glorifying God in that way. The church is not glorifying God when this dimension of man is lacking and wanting. Kaya basic ang the fundamental mission of the church is to defend the rights of the individual, especially human rights. Yan ay sa simbahan, pero ang lumalabag sa kasong ito ay yung Estado. At hindi natin maitatatwa na maraming mga miyembro ng relihiyon dito sa mga nagkasala, mga elemento ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Ano ang maaari natin masabi siguro doon sa kanilang mga opisyal na nag-utos ng ganito ang gawin? Na-torture si Rolly Panesa Well, we have to recourse on their fundamental faith. Kung talagang tututo talaga silang mananampalataya at may takot sa Diyos, I mean, they have to obey God before man, no? At gayon din, ano ang marapat nating tugon sa kasong ito bilang mananampalataya, and also addressing yung ating mga kapanalig. Paano tayo dapat kumilos? Paano tayo dapat tumugon? Dahil isa ito sa hamon ng ating panahon. Alam mo Raymond, na napaka-importante ito na alam mo, pananampalataya, it is not isolated from the socio-political life of the person. We are inserted in the context. Alam mo yung mga documents ng Vatican II, yung Gaudium et Spes, Rerum Novarum, lahat ng mga documents, yung Centesimus Annus ng talagang the church reverberates the history of man. I mean, talagang he is parang the dwelling place where man could take refuge in the church so that hindi siya matakot makipaglaban or to transform society into a human society. The church is there to protect and to defend him in the transformation of the society and the whole world to become a better world, the kingdom of God. Yan, papahayag na ako ng suporta para sa katarungan kay Rolly Panesa sa bahagian ng aking buhay pananampalataya. Bago tayo magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito, Father Greg, mga pahabol na bati sa ating bagong programa. Kuya Raymond at kay Father Greg, bigyan naman ng katarungan ang mga taong walang kasalanan. Ito ay mensahe mula kay Kapanalig Kuya Rodel Noblesa ng Taguig City. Magandang gabi Kapanalig, mabuhay ang talakayan. Pagbati sa kaarawan ni Ella. Si Ella Colmenares Sabino ito. Birthday ngayon. Binabati din natin ng maligayang pagtanda ang aking hipag na si Emily Kahilo ng Gabriela Wimes Marti. Ano pala Raymond, ang Asian Social Institute may invitation pala sila sa seminar yung revisiting the government local code. May bago silang course dyan na transformational politics. I mean, it is a new way of politicking. It should be this kind of politicking na entering into parang yung yung principle ng social teaching is inserted in the new politics, transformational politics na ino-offer nila, at saka sila nag-offer sila itong seminar na ito. Pakibati sila Father Greg at sana ay makasama natin sila sa mga susunod natin na episode. Magandang gabi po sa ASI at tuling bati na mababasa natin ngayong hapon. Mabuhay at mapagpahalang gabi sa lahat ng bumubuo ng programang Talakayan sa PCPR, CODAW at lahat ng mga kapanalig, kasama na ang kasimbayan na nagsusulong ng karapatang pantao. Maraming salamat po sa inyo sa inyong isang oras sa makabuluhang palitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo
ang ating episode ngayong linggo. Maraming salamat sa inyo mga tagapakinig, mga bumati at lahat ng mga kapanalig. Muli po tayo magkakasama sa susunod na Martes, ika-29 ng Enero, ganap ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 846 kHz, Radyo Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang talakayan at Sumainyo ang katotohanan. Dala Akayan.